Okay, so for today, paano nga nalaman na saan yung resistance and support yung tinatanong ni Life? Okay, sige, magiging topic natin today is about SNR, support and resistance. Yung support and resistance, super basic. Ito yung pinaka-basic when it comes to trading. Pero, ito rin yung pinaka-importante na konsepto sa trading. Kahit pro trader ka na, babalik at babalik ka pa rin sa support and resistance. So ngayon, the question is, ano ba yung support? Ano ba yung resistance? Yung support is parang sahig, flooring mo sa bahay. Kasi dito yung presyo kumbaga humihinto siya kapag pabagsak yung market. Para siyang law of gravity. Say for example, ito. This one, itong pangtali ko. Kapag to hinulog ko, nag-bounce siya dito. Dito siya nag-bounce, 'di ba? Itong flooring na to, dito siya bumagsak, dito siya huminto. So kumbaga ngayon, dito, itong flooring na to, itong area na to, itong mesa na to, ito yung ating support. Okay? Ganun siya. So same sa market, meron din siyang suporta, meron din siyang sahig kung saan pag bumabagsak yung market, tumitigil siya doon. So ngayon, kailangan mo hanapin saan siya tumitigil pag bagsak. Saan siya potential na tumigil. Kasi normally, possible siya na mag-bounce. So, wala lang kasi akong bola ngayon. Pero pag, say for example, isipin nyo lang bola to. Pag to, nilaglag nyo yung ganyan, magbabounce siya paakyat, di ba? So, ngayon, ikaw as a trader, ang goal mo is, pagbagsak niya dito at nag-bounce siya dito, dun ka entry ng buy. That is why yung mga trader, hinahanap nila yung suporta kasi opportunity to buy yun. Unless, lumusot, say for example, ito yung support mo. Tapos, pag laglag mo ng ganyan, ay, hindi nalaglag dito, nalaglag pa dun, sa ilalim pa. So, ibig sabihin, may support pa sa ilalim. Okay, so kapag bumagsak siya at lumusot at nagkaroon ng pagbutas, nabutas niya itong mesa, ang tawag doon breakout. That is why sobrang crucial ng support kasi doon natin makikita kung magbabounce ba siya o magkakaroon ng breakout or sometimes false breakout. Kasi kapag naintindihan mo yung opportunity to make money for you yun. Lalo na kapag ang bias mo is mag-buy, diba? So, inaantay mo talaga yung mga presyo ay mag-bounce-bounce dyan sa support. Next naman is resistance. Okay, syempre, magbabounce yan. Hindi naman forever na bumabagsak ang market. Yan, forever na magtutuloy-tuloy hanggang sa zero. Walang ganon. Ang ginagawa lang yan, magko-correct lang yan, magbabounce yan somewhere, and then aakit ulit. Ganon siya. So, ngayon, ang inaantay ng mga traders is, oh, kailan kaya aakit to? So, ngayon, pag umaakit na siya, dumarating sa point na napapadpad siya sa bubong. Kasi yung presyo hindi pwedeng to the moon siya lagi. Hindi siya pwedeng pumabot hanggang moon. Meron siyang kumbaga ceiling na pinupunan, may kisame. So sa trading may iba't ibang ceiling diyan. Merong first floor, second floor, third floor, fifth floor, gano'n. So ngayon kapag ito binato natin, say for example, ibato natin. Oh, ay hindi umabot. Hindi umabot. Pero sabihin na lang natin na umabot sa ceiling yung pantali ko ng buhok. Kawawa naman yung pantali ko ng buhok, no? Binabato mo. Pero sabihin natin yung ano na yun, yung pantali ko ng buhok umabot sa ceiling. Ngayon, pag umabot sa ceiling, ang mangyayari sa kanya is, iba-block niya. Hindi siya tutuloy-tuloy hanggang dun sa moon, no? Hindi siya tutuloy-tuloy hanggang dun sa araw. Ba-block niya muna yun hanggang dun sa area ng ceiling natin, ng kisame natin, and then babagsak siya ulit. So sa trading, may ganun din. Kailangan mo mahanap asan yung kisame ng market. Kasi may potential naman dun na dun magba-bounce pabagsak yung market. So, ngayon kapag ang bias mo naman ay naghahanap ka ng selling opportunity. So, kung ang gusto mo naman ay mag-sell, hahanapin mo naman sa resistance kung saan siya posibleng huminto. Ayan, di ba? Yung mga sellers naman yung nakaabang dyan, nagigets ba natin? So, kumbaga, yun yung pinaka-konsepto ng support and resistance. So, ngayon, bakit siya importante? Kasi guys, hindi po random ang galaw ng market. Kumbaga, meron siyang memory. Merong memory yung presyo. Naaalala exactly nung market kung kailan maraming bumili, kailan maraming nagbenta, saan maraming naipit. Kaya ngayon, kapag yung presyo na yun binabalikan, mapapansin mo yung presyo nagkakaroon ng reaksyon. Say for example, biglang na-reach nung presyo yung level ng resistance, hindi yan basta-basta agad aakyat at babasagin tuloy-tuloy. Case to case yun. Makikita mo nagre-react yung market doon. Either babalikan niya yun, pagkatapos niyang i-break, or makikita mo nagko-consolidate siya sa area na yon. Basta yung market may reaction lagi sa area na yon. Kaya tinatawag yung psychological key level. Kasi kumbaga, key level siya wherein marami nakatingin ng mga traders. And marami ring mga traders ang nagre-react doon sa area na yon. That is why, yung talagang mga walang alam sa trading, pag na-hype sila, say for example, nakita nila na, oh, umaakit yung Bitcoin ngayon, uptrend, bullish, 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 so tara, bye-bye tayo. Without them really knowing nasan ba yung resistance area, tapos nagbabay sila doon. If you know exactly kung nasan yung resistance area, you won't buy.
Kasi you know for a fact na magkakaroon ng ceiling do'n at ang presyo possible, ma-block do'n and then bumagsak pababa. That is why hindi tayo dapat na hype-hype lang. Dapat naiintindihan natin yung pinaka-simple at pinaka-basic na support and resistance para alam natin exactly kung kailan tayo magba-buy at kailan tayo mag-e-exit. Kasi posible din na say for example, nakapag-buy ka sa support, tapos hindi ka nag-exit. Ang ginawa mo, aakyat pa 'to, aakyat pa 'to. So ngayon hindi mo kinonsider kung nasaan yung resistance. So profit ka na sana, hindi ka pa nakapag-take profit kasi hindi mo kinonsider nasaan yung resistance. Yung pala, yung presyo babagsak na pala doon sa kisame, 'di ba? Ano namang mangyari coach kapag binasag niya yung kisame na yun magi-gain siya naman yung support. Siya na yung bagong sahig. Kumbaga say for example, may second floor kayo sa bahay, pagbasag niya do'n, umakyat, dati nasa first floor ka lang, ngayon nasa second floor ka na, nasa flooring ka na this time ng second floor. That is why yung dati mo resistance, magiging support na siya. And then do'n na mabubuo yung tinatawag nating trend, okay? So ayun guys, silipin natin yung chart, dito tayo sa trading view, yan. So ngayon, tinitingnan natin na asset right now, AC Gold. So paano natin hahanapin yung support and resistance dito? So yung support and resistance, pwede rin siya maging supply and demand zone. So hindi siya isang straight line, isang number, kumbaga zone siya. So mapapansin mo lagi yan kung saan siyang area bumabagsak at umaakyat. So ngayon kung mapapansin nyo, itong market na to, say for example dito, ito yung pinakataas. So we assume na ito yung resistance natin. So pwede natin drawingan yung zone na yan. And then makikita natin na, dun nga nagre-react yung market, nag-bounce siya dito, and now, the market is trying to bounce here again. This could be our resistance, this could be our supply zone. Nasa naman kaya yung sahig natin? Posible, somewhere here. Diba? Kung saan siya nag-bounce before. So, as you can see right now, dito siya nag-bounce, and this could be our support or demand zone. Always remember na iba-iba rin yung supply and demand zone at the support and resistance sa iba't ibang time frame. Okay, depende yan kasi kung anong type of trader ka. But right now, what we are looking at is yung 1-hour time frame. So yung ngayon, pwede mong gawin is mag-multi-time frame analysis ka, hahanapin mo lahat yung mga support and resistance area sa bawat time frame. So ngayon, lalapit tayo ng chart para at least mas kita natin yung pinaka-recent. So, ito ngayon yung pinaka-recent sa 1-hour time frame. Kung mapapansin nyo, yung trend dito is sideways, and then nagkaroon ng breakout. So, pwede dito, lagay natin yung resistance, and then maglagay tayo dito ng support. Yan. Bakit yun na-consider natin na support and resistance? Kasi, nag-bounce siya dito, di ba? Nag-bounce siya dito sa area na to, and then nag-bounce ulit siya dito sa area na to, and then, meron siya dito, ito yung resistance natin kasi twice siya nag-bounce dito. Actually, 3 times siya nag-bounce dito. Ayan, no? 3 times nga ni-reject. Kumbaga, kung mapapansin mo, nire-reject yung presyo dito. Ibig sabihin, merong bloke dito, may kisame dito. Di ba? Una sa namin yung support natin. Kung mapapansin nyo, kung saan lagi nagre-react yung presyo. Yan sa ilalim, di ba? Ibig sabihin, may sahig dito. Hindi niya hinahayaang bumagsak ng tuloy-tuloy. That is why, nagkakaroon tayo ng flooring dito. Kaya yan yung naging support natin. However, ano nangyari? Hindi naman forever lagi nandyan. Ang inaantay ng mga traders is yung possible na breakout, which is itong nangyari dito. Di ba? Nagkaroon ng breakout sa area na to. Ayan no, binasag niya yung ating kisame. Kumbaga, kung may kisame ka sa bahay, nabutas siya. So, yung bumutas dito, hindi po natin ibubulkasil yan. Halagyan po natin yan ng note na breakout. Ayan. So, nagkaroon ng breakout dyan. Tapos, di ba na-mention ko kanina na kapag nagkakaroon ng breakout dyan, kapag binabasag yan, usually, tinetest yan ng market na, hindi na ito yung resistance mo, support na to ha. So, ngayon magkakaroon siya ng reaction. Itong naging reaction niya na to, this one, yan. Binalikan niya yan, di ba nagkaroon siya ng reaction, pagbasag niya, umakyat, tapos binalikan niya to. Yung reaction niya dito is, guys ha, kino-confirm ko lang na ito na yung bagong support ha. So, pwede nyo lagyan ng note yan. Retest yan. Okay, retest pala yan. So now, we have a confirm na meron na tayong bagong flooring at bagong ceiling. So ito na yung support natin, dito na yung ating resistance. So ito na yung area of value natin. Dito na possible yung presyo ay mag-bounce. So yun lang siya guys. So pinaka-bottom line naman dito, hindi mo kailangan ng sobrang daming indicators. Kung marunong ka magbasa ng support and resistance, mas malinaw yung entry mo, mas kontrolado mo yung risk, and syempre mas kalmado ka sa mga trading decisions mo. Sobrang simple lang ng konsepto, pero guys, yung epekto nito, pang pro. So yun lang guys, I hope may natutunan kayo today. See you again tomorrow!